Committee on Appropriations of the House of Representatives to cooperate and to answer the questions that we are pursuing. And of course, they are not obeying our subpoena. As we have sent it to them, they even refuse to accept the subpoena. And, of course, we can always issue preventive suspensions if we have to. That's one. Of course, there are other cases that we are aggressively pursuing. And yung hinug na, di ba sinabi ko naman nung araw pa, nung few months ago, sabi ko lalong iinit sa tag-init. Painit nga ng painit, di ba? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan kasi nga, kahapon I believe that Senator Marcoleta also delivered a privileged speech alluding to this office, and we will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo para maliwanag. Microphone. Oo. Microphone. Hello. Ayan. Doon po sa binabanggit nyo na sabi nyo nga iinit sa Lalong iinit sa tag-init. Nangyari? Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Flood control, yes. Microphone. Opo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. May co-accuse po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman? Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kanilang testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito. Yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya, hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang ilalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi lang man Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sir, dun po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yun pong naging scheme? Bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court.
should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it. As an academician, if you look at the plunder law, and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law. And we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa paghahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. So yung pong kay Senator Villanueva, anong timetable? Mga ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung 2 muna ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga. Siyempre, pinapresurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Sir, konti muna, no? Sir, i-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy and then si Senator Joel and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya nito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam nyo yan. Yung mga footages niyan, napanood nyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din yan. That's true. With regard to the other senators, or sa majority, si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapahirap. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpaso na kaso dito. Kaya lang, siyempre, ang public interest naririto sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Sige, yun muna sa akin, sir. Ombudsman Val Gonzales po, DZRH. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that? Nandiyan na yan. Meron na kaming 2 pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo
Ombudsman po. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan. May judgment na yan eh. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Ibig sabihin nun, 2 taon yan, mayroon na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan. Sanay tayo. Kasi file mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat ganon. Kasi ang lugi dyan taong bayan. Hindi na natin nakukuha yung pera. Napapanis na yung mga kailangang makuha dapat. At nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan. Last na lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni dating speaker doon sa kasong ipapasok? Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito. Thank you. Yung in relation to this, no. Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinapasampinan namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi madali sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito, pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Sir,